Alamin natin ang procedural safeguards sa Pilipinas. Ano-ano ang batas na nagproprotekta sa mga taong may kapansanan sa larangan ng edukasyon? Ang Batas ng Republiko 1165 na nilagdaan at naging batas noong taon 2022 ay nagpatibay ng mga pulisya na gagabay magproprotekta sa mga students with disabilities para makapag-aral ng may kalidad at sapat na mga kagamitan upang maging matagumpay sa kanilang kakayahan kasama ang iba't ibang mag-aaral sa silid-aralan. Ang batas na 1650 ay naniniwala sa inclusive education, kung saan ang lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kakayahan o kondisyon, ay nabibigyan ng pagkakataon upang makapag-aral kasama ang lahat ng mag-aaral. Mula 3 taon hanggang 24, sila ay dapat mabigyan ng kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng mga iba't ibang uri ng serbisyo, pagsasanay, pagtutulungan ng mga eksperto at sapat na kagamitan upang matuto. Paano malalaman, makikilahok at makakapag-aral ang isang bata? Ang Batas 1650 at DepEd Order 23 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa barangay at ibang sektor ng gobyerno upang hanapin, hikayatin ang bawat bata na may edad 3 taon pataas na mag-aral. Ang mga guro ang siyang mangangalaga sa mga impormasyon ng pamilya o bata na kanilang ginagabayan sa ilalim ng Child Find System. Matapos mahanap at ma-identify o ma-evaluate ang bata, kinakailangan ng magulang na irehistro ang anak sa Department of Education upang makakuha ng Learner Reference Number. Ang Learner Reference Number ay naglalaman ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa bata. Ito din ang ginagamit upang makagawa ng isang sistema ang gobyerno sa pagtala ng informasyon para sa mga desisyon ukol sa pagbahagi ng serbisyo, kagamitan at pagplaplano at gawa ng desisyon sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng mga programa. Matapos makakuha ng Learner's Reference Number, pwede nang ihanda at isubmit ang birth certificate ng bata kasama ang anumang health at medical records. Ang private schools ay dapat hindi maiba sa pagbibigay ng kasiguraduhan na lahat ng bata, may kapansanan man o wala, ay mabibigyan ng tamang edukasyon. Ito ay pinagtibay ng Department of Education Order 23 taong 2022. Kasama sa probisyon ang mga gagamitin ng mga bata, pasilidad, mga pantulong na aparato at mga akomodasyon upang mapagtagumpayan ng kahit sinong bata ang kanyang pag-aaral. Kasama din sa Department of Education Order 23 taong 2022 and pagpapatayo ng mga Inclusive Learning Resource Center or ILRC. Ito ang ahensya na mangangalaga at magpupuno sa mga kakulangan ng ibang paaralan na magbigay ng special education services sa mga batang na-identify na may kapansanan. Kabilang sa mga serbisyo nito ang pagtuturo sa mga guro. Kinakailangan matutunan at sundin ang Universal Learning Design or UDL sa paggawa at pagtuturo ng mga lesson at skills sa mga bata. Kailangan mawala o bawasan ang mga barriers na humahadlang sa kakayahan ng bata para matuto. Kailangan din na ang bawat ILRC center ay sumunod sa pagpapatupad ng accessibility law na nakapaloob sa Batas 344. Sinisigurado ng batas na ito na ang lahat ng pamblikong gusali at pasilidad ay angkop sa pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Ano-ano ang proseso sa pag-avail ng serbisyo kapag ang isang bata ay na-identify na? Paano naman ang mga batang hindi pa na-identify sa kadahilan ng hindi paglahad ng magulang sa tunay na kakayahan ng kanilang anak? Kahit identified man o hindi lahat, ay may pagdadaanan na proseso kung saan ang mga guro o dalubhasa sa edukasyon at doktor ay kailangang mag-evaluate ng tama.
para malaman kung ano-anong serbisyo ang kailangan ng bata. Matapos ang evaluasyon, malalaman din kung ano ang angkop na klase mag-aaral ang bata at paano susuportahan ang pag-aaral sa pamamagitan ng Individualized Learning Plan o IEP, kasama ang iba't ibang therapy na tutulong sa layunin ng lahat, kasama ang magulang, bata, guro at mga dalubhasa. Ang Batas Pambansa na 9,155 o Special Education Act ng taon 2001 at Pambansang Batas 1533 ng taon 2013 at Child Protection Policy ng DepEd Order bilang 40 ng taon 2012 ay parehong nagbibigay at nagproprotekta sa karapatan ng mga magulang na malaman at sumali sa anumang talakayan o ebaluasyon ng kanilang mga anak sa pag-aaral. Ito ay magsisimula sa unang pagkakataon na sila ay tinanggap sa paaralan hanggang sa sila ay magtapos ng taon o magtapos sa paaralan. Ang Pambansang Batas na 1,650 naman ay nagbibigay ng parehong garantiya na ang mga magulang ng mga batang may kapansanan ay kabahagi sa bawat yugto ng kanilang pag-aaral tulad ng mga ibang bata na walang kapansanan. Ito ay tinatawag na procedural safeguards ng Section 26 ng Pambansang Batas na 11,650. Ilan sa mga karapatan ng mga magulang ay: una, ang karapatang malaman ang mga impormasyon ukol sa pag-aaral ng kanilang anak sa wikang Filipino. Pangalawa, ang karapatan na magbigay pahintulot sa anumang impormasyon o desisyon sa pamamagitan ng kanilang pirma na sila ay sumasang-ayon. Pangatlo, anumang impormasyon sa kanilang anak o pamilya na ibinahagi sa paaralan o mga dalubhasa ay mananatiling pribado at protektado. Kasama din sa karapatan ng mga magulang, ayon sa procedural safeguard ay magsiyasat o alamin ang katayuan o progress ng kanilang anak sa pag-aaral. Sila ay dapat isinasama sa pagplaplano ng Individualized Learning Plan o IEP o anumang bagay na patungkol sa kanilang anak. Sila ay may karapatang sumang-ayon o tumanggi sa mga impormasyon na hindi totoo o kahina-hinala. Sila ay pwedeng magreklamo at idulog ang kanilang kaso o sitwasyon sa mga kinauukulan, mambabatas o korte. Binibigyan ng 30 araw ang Department of Education na mabigyang solusyon ng kaso na inihain. Ang proseso ng pagresolba ay hindi dapat ma-delay ng kahit sino o kahit anong sitwasyon. Itong mga karapatan na ito ay sinasakop ang pampubliko at pribadong mga paaralan. Ang Inclusive Learning Center, ILRC, ay kailangang gumawa ng mga programang magbibigay opsyon o pagkakataon sa mga batang may kapansanan na makapag-aral sa iba't ibang paraan na maghahanda sa kanila upang mabuhay ng normal gaya ng karamihan, makapaghanap buhay at makihalubilo sa iba't ibang tao at komunidad.